Edwin talaga ang hands-on dito sa farm kasi ako naman meron din akong ginagawa sa amin sa San Pedro, Laguna. So ako pagka tuwing may mga bisita or may schedule na kailangan asikasuhin dito, pupunta ako. Mga kasabong TV, nandito po tayo ngayon sa aming cording area. Meron po tayong mga 1,000 TPs dito. Nandito po yung mga broodcocks namin, yung mga stags namin. So, pakita ko sa inyo yung mga bloodlines namin. Ito yung sweater namin na $5,000 line na galing kay Mr. Dig Fair. Well, matagal na namin ginagamit ito. It's been 18 years na siya talaga yung base blood ng Red Game Farm. Dito namin kinocross karamihan, halos lahat ng bloodlines namin. Siya yung pinakapaboritong bloodline namin dito sa I think siya yung mga nagdala ng maraming panalo sa amin eh. Athletic sila at saka ang kagandahan sa kanila na ipapasa nila yung genes nila, ipapasa nila yung ability nila sa kanilang mga anak, apo. So, hindi lamang sila nakatulong sa Red Game Farm, kundi sa mga breeders din na kumuha ng linyadang ito mula po sa amin. Ito naman yung Golden Boy sweater ng Red Game Farm. Galing din siya kay Mr. Dig Fair. Ang mga Golden Boy, mas malalakas sila sa lupa. Yung mga 5K kasi more on athletic ability, maganda maglaro. Itong mga Golden Boy, kung gusto po nyo kailangan po ng power sa lupa, gameness, makakatulong po sila. We only cross them with yung Gilmore Hatch. That's what we call yung sweater Gilmore. And then yung sweater Kelsos na mga galing kay Mr. Johnny Jumper. And then yung mga roundheads. This is one of the Golden Boy broodcocks na ginagamit namin. Ito naman yung Gilmore Hatch ng Red Game Farm. Ito yung Hatch Foundation na pinagkocross namin sa sweaters namin. Dito kami kumukuha ng power. Matagal na naming hawak ito. Galing po ito kay Miss Sue Wilson ng Mississippi at saka kay Mr. Carol Smith ng Blackwater Game Farm. Nilalaban din namin siya pure para matest siya every year. So, hindi namin tinatanggal to sa bloodline namin kasi sila talaga yung nagbibigay ng maraming panalo sa amin eh. Ito yung susunod na families na bago naming tinetesting ngayon, yung mga Raptor sweaters. This came from Mr. Greg Sosa of California. 2 years pa lang namin tinetesting. Maganda naman yung resulta pag kinocross namin sa mga $5,000 line thing. Ito yung isang good example ng 5K over Raptor sweater. Sa akin, parang mga anak natin yan eh. Wala tayong pinapaborito. Pantay-pantay ang pagtingin sa lahat. Although, sabi nga ni Edwin, walang crosses dito na walang sweater blood. So, dun pa lang medyo nakakalamang ang sweater blood dito po sa Red Game Farm. Hindi ko na siguro kayang palitan sila kasi sa sobrang dami ng naibigay sa aming opportunities, mga panalo. I don't think na kaya ko pa silang palitan. Siguro pag natatalo na sila o hindi na sila nagpo-produce ng magagaling na manok sa amin. But right now, sila pa rin yung mainstay ng Red Game Farm. Sila pa rin yung gusto namin talaga. Ito yung mga sweater roundheads namin. This is a half sweater, half roundhead na stag. We bred yung roundheads na through Rafi kasi gusto niya yung mga roundheads before. So na-convince niya ako na maglagay ng roundheads si Mr. Gary Gilliam.
And fortunately, hindi naman kami nagkamali dahil maganda rin yung binigay ng mga resulta sa amin sa labanan, ano? Yung mga roundheads kasi talagang kilala naman sila for yung athletic ability nila, yung style nila, na talagang nakaakma for long knife fighting. So, yun nga, nakiusap kami kay Mr. Gary Gilliam. So far, so good kasi sa mga Pitmasters Cup na mga pinapanalo ng J-Dread, marami po doon ay crosses ng sweater roundhead. Well, kung dito sa ganitong klaseng condition, mas mahirap talaga po i-maintain na ganun ka-healthy yung manok. You have to have yung magagandang supplements sa kanila like good vaccination program. Ang tingin ko kasi yung pagsasabong is a never-ending process of learning. You have to really adjust every year. Kasi yung competition nagbabago. Sa ganitong paraan, malaki natutulong sa amin ng mga produkto ng LDI. Pag mahina yung resistensya ng manok, magkakasakit talaga. So with the help of yung mga LDI products, na-maintain namin na ganito yung condition ng mga manok namin. So it really helps, lalo na sa health ng mga broodcock at sisiu namin. Malaking tulong na masuportahan sila ng mga ganyang mga supplements para hindi sila magkakasakit. Kasi pag nagkasakit sila, sa tingin namin, nabawasan na yung chance mong manalo. Mahirap kasi magsabi ng specific na edad kasi different bloodlines, iba din yung gusto nila. Pero overall, sa cock, mga 3-year-old, medyo matibay-tibay na edad na talaga sa malalaking labanan. Well, we start harvesting yung mga stags namin by 5.5 months kasi nagsimula na silang maglaban-laban. So, dapat by 5.5 months, binabantayan mo na sila. And then, lalagay mo sila sa hardening pens kasi baka may madisgrasya, magpaluan sila. So, I think 5.5 months is a safe way na, safe age na i-harvest mo sila. Mga Kasabong TV, na ipakita po namin ang ilan sa mga broodcock at bloodlines namin. Ngayon naman po, punta naman po tayo sa mga breeding pen. This portion was brought to you by LDI. Alagang tunay, laking LDI.